So yan mga papsi, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. Tagal kong hindi nakapag-upload mga papsi, no, kasi 2 beses tayong naoperahan, no. Isa pang nagpahirap sa akin, bumalik yung aking anxiety. Yan. Pero awa naman ng Panginoon, okay na tayo ngayon, kaya balik na tayo sa dati. At syempre mga papsi, bago tayo magsimula, no, pakita ko lang sa screen yung mga nag-request na katayin itong baterya ni Tansu. So yan mga papsi, no, yung mga nag-request, hindi ko na babasahin, no. Kayo na lang ang magbasa sa inyong mga screen. Medyo hindi ko mabasa kasi medyo malabo na ang ating mata. Paps, simulan na natin, no. Ang kailangan natin, corkscrew, no. Mabanggit ko lang to mga paps, ito yung torque screw, no. Marami kasing nagtatanong sa comment kung ano raw screw yung ginagamit ko pangkalas sa mga ganitong bagay-bagay, no. Apat yung kanyang tornilyo, panalo. Okay mga paps, buksan na natin, no. Alauna. Uy, alauna pa lang, bukas na, no? Maaga. So, yan, may spring, no? Meron naman siyang laman loob, mga papsi, no? Kasi yung peki nito, mga paps, yung laman niya kakaiba, no? Yung sa mga peki, ang laman nun, nilagang itlog. Okay, mga paps, yung kanyang BMS, no? Na lagi kong binabanggit, no? Meron siyang 3 MOSFET, no? Pangkaraniwan kasi dalawa lang, no. Etong sa kanya ay 3. Ngayon, yung kanyang baterya, no. Ayun, nalaglag, buhay pa. Ayun, yung kanyang baterya ang nakalagay dito. Ayun, 1,200 milliamps, no. Syempre, i-check natin kung totoo nga na 1,200 milliamps bawat isang baterya. Pero mabigat, Okay, syempre, dudukot tayo ng baterya. Kunin natin yung isang positive. Okay mga paps, ito yung kanyang baterya, no? Tulad nung nabanggit ko kanina, 1,200 milliamps. Ang kanyang brand ay Hongli, no? Unang-una, no, yung ganitong klaseng baterya, mura lang naman to, hindi naman siya kamahalan, no? Siyempre, huwag tayong maghanap ng dekalidad na baterya kasi magkano lang yung bili natin dito, nagkakahalaga ng 400 plus lang, no? Siyempre, para kumpleto ang ating video, test na rin natin kung gaano kabigat itong si Hongli battery. Tapos gagawa tayo ng capacity test, no, gamit to. Yan, alam nyo kung ano to? Ako kasi hindi ko alam kung ano to. So yan, kita naman sa video, no, yung numero ng ating timbangan. Ayan, timbangin natin. Uy, gumugulong, no, buhay pa. Ayan, meron siyang 34 grams. Ayan, check natin yung capacity. Siyempre, the best dito kapag naka-auto yung current, no. Siyempre, hindi na natin gagalawin yan para safe yung ating baterya. Ayan, naka-test, no. Lalagay mo isa sa test. Yan mga paps, no. Gusto nyo ba hintayin nyo? Okay mga paps, magbibigay lang tayo ng konting info dito sa ating mga pinaggagawa, no. Ito na. Dini-discharge niya na yung ating baterya. Kanina kasi pinull charge siya muna to, no.
Pagkatapos ma-full charge, tsaka niya i-discharge ng 750 milliamps, no? Habang dini-discharge niya, diyan siya ngayon nagko-collect ng data. Ito yung nakukuha niyang data sa ngayon, no? 656 milliamps. Ito naman yung kanyang internal resistance ng baterya, no? 44 milliohms. Temperature 50 degrees Celsius. At yung oras simula nung umpisa natin ay lumipas na ng 50 minutes. So matatapos na yung ating test. Konting hintay na lang. So yan mga papsi, pagkatapos ng 10 taon, no, natapos din ang ating battery capacity test. So yan, magbigay tayo ng konting paliwanag mga paps, no. So yan, sa discharge, ito talaga yung niya, actual na capacity, 1118 milliamps, no. Pero yung sa label 1200, pwede na rin, no. Tapos tumagal siya ng 1 oras at 27 minuto. Sa charging naman mga papsi, no, nakapag-collect siya ng data 1150 milliamps, no. Yung charging current niya ay 1500 milliamps. 72 minuto yung kanyang tinagal. Yan, Tagalog 72 minuto. Yan, yung bumaba na yung kanyang temperatura, 27 degree Celsius. So yung mga paps, assemble na natin, no? Ang tanong kung kaya ko pa bang ibalik tong baterya na to. Hindi na po, no? Hindi ko na siya maibabalik ng buhay. Mga paps, konting advice para mas safe, no. Lagi tayong maglalagay ng insulation, no, para dito kasi yan medyo delikado, no, kasi ito yung pinaka ground, tapos ito yung positive. So yung nickel strip mo po pwedeng dumikit dito, no. So para sigurado tayo, lagi tayong may protection. Yan. Yung buhay pa, no? Malagos-lagos. So yan mga paps, sana naririnig nyo ako ng malinaw. Ang lakas kasi ng ulan dito sa lugar namin. Siyempre magbibigay tayo ng konting opinion dito kay Tansu, no? Battery ni Tansu. Unang-una binili ko to mga paps sa
official store ni Tansu sa halagang 448 pesos. Ang nakalagay doon sa specs, no, sa pinaka-store ay 4 amps daw yung kanyang baterya. Pero kailangan sabihin natin yung totoo, no, mga paps. Hindi po siya 4 amps, no. Ang sukat natin kanina 1.1 1100 plus milliamps. So kung dalawa yon, no, parallel, lang siya, mga 2.2, kaya 2.4 milliamps yung totoong capacity ng battery. 448 pesos, no. Habang tayo maghahanap ng dekalidad na baterya yung makikita natin sa loob, gano'n lang ba naman yung 400 pesos sa panahon natin ngayon. So ito mga paps, yung tama sa kanya, 10 cell, no? Tama naman na 10 yung baterya niya sa loob, no. Pangalawa, yung baterya nito, yung ganitong brand, 35 pesos bawat isa, no. Kung bibili ka ng per peraso, kung 10, 350 pesos na, no. Casing pa, yung BMS, so yung presyo niyang 448 pesos. Pwede na talaga, no. Para ka lang bumili ng 2 kahang Yossi sa panahon ngayon. Nabanggit ko rin mga paps yung una kong impact range, yung pinantesting natin kanina rito, si LB dyan, no. Yung baterya niya gantong-ganto rin yung brand. Tumagal naman siya ng 1 taon. So yun mga paps, ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.